Paglabas ko po, tsaka lumabas to si Bernardo. Naguntog kami niyan eh. Nung manugang ko. Manugang mo, pati ikaw, pinaguntog yung ulo. Ganun kami. Tapos nanampal pa ng Anak kong tomboy. ikaw, Julius, binitbit ka at Opo. binanatan ka raw? Opo. Ano ibig sabihin ng binanatan, sir? Pinagsasampal po ako, tapos tinadyakan po ako. Ito nga masakit, Mr. Chair eh. Yung biktima, ang makukulong pa ng di oras. Sana ma. Ang kapal na mukha mo. Biniktima nyo na nga, bibiktima nyo pa sa pamagitan, ipakukulong nyo, sasampahan nyo ng kaso. Unang-una, illegal entry. Tapos pangalawa, Mr. Chair, kukwento ko na, nakabunit mga hinayupak na to. At sabi pa ng kanilang hepe nung makausap ko, kasi mainit dito sa Bulacan eh. Pati ako nga, nagbubonit ako eh. Recorded yan. Sinabi ng stupidong hepe ninyo. Nandito sir si Lieutenant Bernardo, the Chief Intel ng Pandi, na yun yung Sige. nasugatan doon sa Upo kayo doon. Lieutenant promotion. Bernardo. Sige, upo ka dyan. Sino pa kasama mo? Sa operasyon na yun? Warrant officer, dito. Upo ka. Patulungan yung PD nyo sumagot sa mga tanong dahil the PD is only relying on your report. So kayo ang nasa ground. So kayo ngayon sumagot kung anong nangyari doon. So, Yes, kasama ka ba sa operation? Mr. Chair, Your Honor, actually, sir, we were advised by our counsel. Since the case is pending under trial, and actually po kami po ang complainant laban sa kanila, nakapiyansa No, po just sila. answer it, sir. Kasama ka ba? Sir, I opt to invoke my right against self-incrimination. Pero nung in-interview kita sa Wanted sa radyo, napaamin kita na kasama kayo. Sir, under trial na po yung sinampa namin kaso laban sa kanila. Ito nga masakit, Mr. Chair eh. Yung biktima, ang makukulong pa ng di oras. Sana ma. Ang kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo. Biniktima nyo na nga, bibiktima nyo pa sa pamagitan, ipakukulong nyo. Sasampahan nyo ng kaso. Unang-una, illegal entry. Tapos pangalawa, Mr. Chair, kukwento ko na, nakabunit mga hinayupak na to. At sabi pa ng kanilang hepe nung makausap ko, sabi ko, bakit nakabonet yung mga pulis nyo? Alam mo, sabi niya, kasi mainit dito sa Bulacan eh. Pati ako nga, nagbobonet ako eh. Recorded yan. Sinabi ng stupidong hepe ninyo. You cannot deny anymore. Kahit na nasa korte ito kasi recorded yan eh. Kaya ano kayo nakabonet kasi pinapayagan ng hepe ninyo na magbonet kayo sa operation dahil mainit daw. Imagine that kind of excuse, Mr. Chair. Ikaw po dating Andito PNP hepe? chief. Andito hepe? Oh. Upo Sir, ka. kasama dito sir yung honor. Upo ka dito. Itong masakit, Mr. Chair eh. Biniktima na nga, nabugbog na nga, nakulong pa, at ipakukulong. Kasi Mr. Chair, sabihin ko yung what transpired after that. So, nagkaroon ng commotion because nabulaga yung may-ari ng bahay. Sino kayo at wala kayong hawak na dokumento and all. At nakabonet kayo. So, pumalag, natural, Mr. Chair, kahit na ikaw, baka ito akyat bahay. So, dinampot po, sino dinampot dito? Si Mr. Vicente at dinala po sa kulungan dahil resisting arrest daw or dahil anong tawag noon yung direct assault or something. Direct assault. Kinulong po siya. Ngayon, binisita po siya sino ng anak niya, si Mr. Vicente. Karapatan niya bisitahin yung kanyang tatay. Pagdating po doon sa kulungan, pati itong si Mr. Julius Vicente, kinulong din ng mga hinayupak. Son of a bitch. For what reason? Bakit nyo kinulong yung nagbisita? Sino nagkulong nun? Sino nagkulong? Inaresto po namin sila at may probable cause po yung pagkaka-aresto namin. Actually po sir, undergoing po yung trial. Lakasan mo, boses mo. Huwag kang mahiya kung totoo yung sinasabi mo. Lakasan mo.
Yung sasabi mo. Your Honor, isang legitimate police operation po yung nangyari. Inaresto po namin sila at ongoing po yung trial para po sa kaso na isinampa namin. How can you say it's a legitimate operation? Number one, you are not wearing proper uniform and you are wearing bonnet. Natural, yung tao na pinasok nyo dahil wrong information binigay sa inyo at wrong house at wala kayong dalang search warrant in the first place, dapat hindi nyo pinasok yon. Illegal entry yon. Number two, wala kayong body camera. Number three, hindi nyo sinabi kung sino ang purpose na pagpunta nyo doon. Number four, nanampal kayo. Natural, papalag yung sinampal ninyo. Gawin mo sa bahay ko yan. God forbids. Hindi nyo kayang gawin yan sa mga taong alam nyo papalag at may kakayang pumalag. Ginagawa nyo kasi mga pobre. Gawin nyo kayo sa bahay ni Senator Bato de la Rosa yan. Pasukin yung bahay ni Senator Bato, tapos sabihin nyo, search warrant para kay Juan de la Cruz. Baka niratat kayo ni Senator Bato. Gets mo? Kaya nyo nagawa dito kasi alam nyo, walang kakayang lumaban. Pobre. Ang masaklap, pinasok nyo na nga, ginawa nyo na po ng illegal, binayolate nyo ng kanyang karapatan, at ngayon, kasampang pa ng kaso, ang kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo, hinayupa ka. Napakakapal na mukha mo, Teniente. Comsec, you delete those words, ha? Yung, I'm sorry, Your Honor. Your Honor, kasi alam na alam ko tong kaso. Lumapit sa akin yung mga victims, Your Honor. Ito po, okay, pakisagot na lang. So, dumalaw itong si Mr. Julius Vicente, ikaw na magkwento. So, nasa kulungan na po yung papa mo, di ba? Opo. Dumalaw po kayo. Opo. Tinanong ko po kung dun po ba talaga dinala tatay ko. Tapos, ginawa po nila, binitbit po nila ako. anong rason? Bakit daw kayo Hindi ko nga binibit? po alam kung bakit. Ha? So nakakulong ka? Kinulong po nila ako. Nakailang araw ka sa kulungan? 1 linggo din po. Bakit ka nakalabas? Nag-bail po. Nag-bail ka? Opo. Por anong kaso? Direct assault po. Nakipagsuntukan ka sa mga pulis doon sa loob ng istasyon? Magagawa ko po ba yun? Ang lalaki ng mga katawan po niyan. Bakit naman nag-assault ka? Kaya Mr. Chair, mapapamura kayo. Pumunta lang itong pobre para hanapin yung kanyang tatay kung nandun nakakulong. Of course, pwede ba siya mag-direct assault? Istasyon ng pulis yun. And then, kinulong siya, kinasuhan ng direct assault. Sino nagkulong sa'yo? Si Yung Bernardo kalbo. po. Ay, yung walang buhok. Dinadamay mo pa ako dito, Mr. Kuan, ha? Bernardo. Hindi, ito ha. This is investigation in aid of legislation. Kahit na ongoing na yung kaso nyo sa korte, lahat ng tatanong dito sa inyo para dito sa kaso na ito, in aid of legislation, kung hindi naman incriminating sa'yo, you can answer the question. To give clarity, para sabihin ng tao na wala ka tinatago. Nakakaya naman, naka-uniforme ka, tapos puro ka lang dyan na invoke my right to against self-incrimination. Tapos ang tanong naman is, hindi naman makaka-incriminate sa'yo. Ito yung mga factual questions kung leading to that, incident. Yun lang naman Yes, ang Your matanong Honor, dito. sir. Hindi ka naman didiin dito. So, sagutin mo lang kung Your- anong... Your Honor, allegation po nila yun. Yung pagkaka-aresto po sa kanila sa site, yun po ang nasa affidavit at yun po ang tunay na nangyari. Hindi, ganito. Pinabit na naman ang Opo, sir. basihan mo sa pinabit. Yung, mamaya na yan. Tanungin lang muna kita dito. Wala akong pakialam doon sa ama. Ha? Yung anak na pumunta sa estasyon, bakit nyo kinulong? Wala pong katotohanan yun, Honor. Sa site po sila na-aresto. Saan? Sa site po, malapit po doon sa pinangyarihan ng assault nila sa akin. Pati itong anak na bumisita sa Yes, estasyon? Your Honor. Oh, so doon ka daw sa set na Hindi po, Your Honor. Kita naman po sa CCTV po yun. may CCTV kayo? Opo, Na hindi ka hinuli doon sa Opo, site? Hindi po, siya lang po. Siya lang. Tatay ko lang po yung hinuli nila. Mr. Chair, i-contempt natin to. May kung mapakita natin CCTV, na hindi ka sa site. CCTV. Tingnan mo natin. Para pakita sa CCTV, I want to put this guy in contempt. Saan yung CCTV? Can we show the CCTV? Sa
Mr. Julius, ayan, meron ka pakibigay? Kasi kung merong video na ikaw ay hinuli, hindi doon sa site, tulad ng sinasabi ni Mr. Bernardo, I would like to hold him in contempt at gusto ko siya makulong sa baba, Mr. Chair. Yes, but before I Yung roll video on muna. your motion, I would like to Yes, Mr. Chair. watch the video. Saan galing ang video mo, Julius? Sa kapitbahay po namin na naka-direct yung po sa bahay namin yung CCTV po. Okay. Thank you. Sir Julius, yung video na ikaw ay hinuli hindi doon sa site kundi outside, away from the site. Hindi po. Bali po yung hawak ko pong video po na tatay ko lang po hinuli, tas nandun po ako na papaalis pa lang para sundan po ang tatay ko. Okay. Nakatunayan pong hindi po ako doon hinuli sa mismong site po. Okay, so sino, Tingnan natin yung video. kasi when you say site, Mr. Chair, doon sa bahay na kung saan sabi nila nakita nila yung may information sila nandun yung subject ng warrant. Yun yung site. So, tingnan natin po yung video. While we're checking. Chair, habang nilitip yung video, pwede natin pakwento kay Mr. Rodelio Vicente yung pangyayari para malaman ng iba na hindi pa nakapanood ng Wanted sa radyo. Pwede yung pakikwento, Sir Vicente, yung pangyayari. Yes, Chairman. Ako nga pala si Rodelio Vicente. Nung araw pong yun, nung pumunta po sila ron, nanonood po ako ng TV, balita, hapon. Ngayon, may nadidinig po akong nag-uusap dito sa may kusina ko na si Bernardo, kausap yung anak kong lalaki na nagluluto. Ngayon po, abang nagluluto yung anak ko, abang nag-uusap po sila, yung informer niya po pala, umaakit na sa may bintana. Yung bintana namin sa may gilid. Ngayon po, siguro hindi siya makapasok dahil akala niya, kurtina lang, yung pala, sarado pala yung loob. Lumabas po siya, pumasok po dyan sa loob. Hindi ko alam na siya yung pumasok sa itaas namin. Ngayon, yung manugang ko po nasa taas, sinigawan siya, yung sinigawan yung informer niya. Kaya nagulat ako, ba't may sigaw sa taas? Nung bumaba yung informer, sabi ko, hoy, bakit nandiyan ka sa loob? Sino ka baka ako? Paglabas ko po, tsaka lumabas to si Bernardo. Sabi ko, sir, bakit, sir? Hindi ko po pa alam na pulis sila. Sabi nila, mga pulis kami. Ba't nyo pinatakas yung hinahanap nila? Pero sir, nakasibilyan sila, no? Opo. At nakabonet. Opo, nakaganon po sila ng ano. Yes, sir. Nakasaklop po sila. Kaya lumabas po ako. Doon na po kami nagkaroon ng kuwanan, harangan. Ng emosyon. Hinarang mo. Hindi po, kinakausap ko po sa labas. Wala pong, sila yung nangaharas talaga. Pero Gusto yung hinahanap nila na suspect nandun sa loob ng bahay mo, wala po, hindi po namin kilala yun eh. hindi nyo kilala. Hindi po namin kilala. Wala doon sa loob. Opo. Kami lang po nung nandoon, yung anak ko nga lang po, tsaka yung mga apo ko. Okay. Tsaka yung hinahanap po nila, hindi ko namin kilala yun eh. Kahit mga kapitbahay ko nga namin, hindi ko kilala yun eh. Tapos po, So, ilan sila? Dalawa lang siya? hindi Sila, po, bali, 3 po sila, tsaka 2 informer. yung informer sa civilian. Opo. Kilala mo yon? Hindi ko po kilala yun eh. Pero namumukhaan ko po. Yeah, thank you. Okay, pagkatapos po, so nagkaroon ng komosyon. Opo, nagkaroon una ng komisyon na dahil Sino pong nauna na naging physical? sila po, kasi gusto nilang pumasok uli sa loob eh. Hindi ko na nga po pinayagan dahil kalalabas lang po nila eh.
pumasok na sila. Opo, kausap niya na po Ngayon, yung anak ko kalalabas lang eh. nila, gusto pumasok ulit. Opo. Bakit gusto pumasok ulit? Galing na sila sa loob. Pinatakbo ko raw po yung yung hinahanap nila. Wala naman tatakbuhan sa loob, kundi sa terrace lang. Okay. Nasa labas yung mga pulis niya. Kaya nung hinarang niyo po, anong ginawa? Inano niya po ako, tinutulak niya po ako hanggang sa nakaano po kami sa gilid na nakatutok yung CCTV. Doon niya po ako pinadapa na ginano niya ako eh. Ginaganan ka niya po. Opo, tapos yung manugang ko, hinarang siya, inaawat ako ng manugang ko, sinampal niya yung manugang ko tsaka yung anak ko eh. Anak kong babaeng tomboy eh. Yung manugang niyo, Tapos Lala. pinaguntugo kami. pinaguntog. Naguntog kami niyan eh. Nung manugang ko. Manugang mo, pati ikaw, pinaguntog yung ulo. Ganun kami. Tapos nanampal pa ng Ng anak kong tomboy. pagkatapos po. Talagang silaktan ho kami. Tapos nung napasok ako dito sa may gilid naman na hindi natapat ng doon naman ako pinusasan. Pagkaposas Sa anong ko, kasalanan daw po nung pinusasan kayo? Wala ho ba siyang binasa sa iyo ng Miranda rights na may karapatan wala ka po, wala. manahimik, etc.? Doon na lang Wala. po sa munisipyo na lang po. Basta't pinusasan ka, walang Opo, sabi-sabi. Wala. Matapos kayo pusasan, ano pong sabi sa inyo? Dinala niya na ako sa may munisipyo. Pagdating sa munisipyo, ano pong nangyari? Hindi sinabi sa inyo kung bakit Wala ka wala pa po sila sinasabi. Basta sabi nila, yung kakasuhan na lang daw nila kami. Hindi sinabi sa inyo kung anong kaso, bakit ka nandun sa munisipyo? Sa presinto? Diretso asal nga daw po eh, na paglaban sa kanila eh. Tinadyakan ko raw po sila eh. Tinadyak Saka ka tingnan nyo mo. naman yung katawan nila sa katawan namin mag-ama. Kung lalaban kami sa kanila at saka lalaban kami. Kasama po si Corporal Joel Dicen. Opo, sila tatlo po. At saka si Bernardo. So itong dalawang malalaking katawan. Opo. Bali tatlo po sila. Ganon din, puro malalaking katawan. So tapos kinasuhan ka ng direct assault. Direct assault. Okay. Ilang araw po kayo nakulong? 1 linggo rin po, mahigit. Mga 1 linggo isang araw. Nagpiyansa kayo. If I remember, Mr. Chair, pinalitan ko yung piyansa nila. Ako po, kasi yung nagpiyansa sila, gumasto sila. So yung pampiyansa nila, ako po yung nag-abono. Mr. Rodelio, so pakikwento na po. So habang nakakulong, yung tatay nyo, kayo po ay pumunta saan yung anak? Anaganan pa. So, sige, Mr. Rodelio, sir, nasa loob ka ng kulungan. Opo. Doon ka ba dinalaw ng iyong anak? Hindi po, nakaupo pa po ako. Sabay po kami pinasok eh. Saan po kayo nakaupo? Sa may desk po. Ito po yung pinaka-information. Dito lang po sa gilid. So pinuntahan ka ng anak mo. Opo. Pagkapasok po ng anak ko, binuhat po nila eh. 4 po yata silang bumuhat o 3. Sino-sino po yung nagbuhat sa'yo? Yung anak ko po binuhat nila eh. Sila yung bumuhat eh. So, doon sa istasyon, hindi na doon sa bahay Hindi po, ninyo. Hindi po. So pumunta yung anak mo doon para, Tingnan ako kung saan ako dinala. so nakaupo ka doon at nakaupo yung anak mo Opo. Hindi. sa bench. Sa upo. Hindi po. Pagpasok pa lang po kasi nila ng anak ko, binuhat na nila eh. Binanatan ho nila doon sa loob. May CCTV ho doon. Obligado. Binanatan nila. Binanatan nila yung anak ko. Tingnan yung katawan ng anak ko. Siyempre, kayo man lumagay sa akin, magulang ako. Napakasakit nung babanatan mo yung anak ko. Tatlo kayo. So may CCTV sila. Tsak po yun, meron. Dahil po yun, Pero pag station po yun. i-request natin yung CCTV, Mr. Chair, sigurado ako sira na yung CCTV. O hindi gumagana. For sure na yan. So ngayon, binitbit yung, ikaw, Julius, binitbit ka at binanatan ka raw? Opo. Ano ibig sabihin ng binanatan, sir? Pinagsasampal po ako. Tapos tinadyakan po ako. Sampal, tadyak. Mahilig pala manampal mga tong lalaking to. Opo. Puro sampal kasi yung ate mo, sinampal niya tapos ikaw sampal. Opo. Siguro pag sampalan, ito yung magaling, Mr. Chair. Dapat sampal king ang tawag dito kay Bernardo. O boy sampal. Bagay sa kanya, sa mukha niya, boy sampal ang pwedeng ibansag dito. So ngayon, sinampal ka ni boy sampal. Opo. Tapos sabay kinulong ka. Opo. Nagantay pa po kami nun dun na matagal. Okay. Nasaan yung video dyan na inaresto ka po? Okay.
eh. Doon sa tapat niya yun. Hindi pa nga sa- Ayan po yung video, yung Pinasok pa rin yung ulo. pagpasok. Okay, thanks sir. Nakakitin niya yan eh. May Malboro na yun. Okay, ang haba naman. Okay lang yan. Ano ba? Ayun na. Ayun na, Mr. Chair. Nakabonet, 3. Di ba sa labas ba? Yung pinarel? Di ba yung CCTV rin? Pero mga naka-uniform yun. Ayun, nakabonet, naka-shorts, naka-t-shirt, naka-chinelas. Habang pinapanood natin yung video, Mr. Chair, bakit kayo nag-bonnet? Ba't di ka nag-uniform? Kung kayo po ay legit yung operation ninyo at serving a warrant to a subject na you thought o ayon sa inyong asset ay nandun sa area, why not wear your uniform with body cam at bakit naka-bonnet? Your Honor, Sige, go ahead. part lang po ng accessories ng mga riders yun. Accessories. Fact po na yung lugar po na yan, sir, ay I've been compound commander there for almost 2 years. Talagang 50 meters away lang po dyan sa site na yan. Ay kilala po ako ng mga tao. So we have to devise. Pero ganun pa man po. Pero bakit kailangan mo- napakilala po ako, sir, at naglabas pa po ako ng ID sa kanila. Actually, sir, di naman kami nakapasok dyan. Wait a minute. You are going to serve a warrant? Sige, kasi sabi mo makikilala ka. At least man lang body cam for your protection and for the protection of those people na your subject na you're supposed to be serving the warrant to. And why wear a bonnet? Kasi di ba pag gumamit ka ng bonnet, pagkakamalian ka talagang magnanakaw. Kahit man lang sana yung nakasibilyan ka o meron kayong kwintas tapos tsapa, pwede pa kahit naka-shorts ka, naka-t-shirt, basta't nakasabit yung tsapa, identified ka as police operative. With that, para kang akyat bahay, para kang hold-upper. Sabi ko nga, gawin mo kaya sa bahay ni Senator Bato yan. Baka naratat ka na. Your Honor, sinikap ko po na magpakilala at inilabas ko pa po yung ID. No, bakit ka nag-wear ng bonnet? Part po ng accessory namin yun sa pag-ride po ng motor at kaya po nang nasabi ko, we have to devise at least na hindi po ako agad ma-burnout. Andyan na tayo dyan. Okay, ako, pangkahin kita. Ikaw being member of the intelligence unit ng inyong istasyon, you're authorized naman to wear civilian, di ba? Pag intelligence ka. At yung operations ninyo, kung medyo alanganin ka na masunog ka kagad, okay lang yun, nakabunit ka. Pero ang hindi okay doon, yung pag-aresto ninyo, dapat may kasama ka na naka-uniform. Uniform personnel para magpakilala na police kami. This is a legitimate operation. Hindi yung kayo-kayo lang nakabuhay para kayo matulisan doon. Your Honor, Matagal ako sa intelligence unit. Ginagawa namin yan, nagbubunit kami kaya para hindi masunog ang mukha, hindi makilala, nakasibilyan. Pero pag effect ng arrest, andyan na yung uniform personnel para makita na police talaga ito, police operation. May kasama kayo na uniforme? Wala. yes sir. Actually sir, mayroon po kaming kasamang uniform personnel few blocks away po doon sa possible site ng pag-aarestuan. Nandoon na sila. Yes sir. Sumama. Yes sir. Wala man ako nakita dyan sa CCTV. Few blocks away po dyan. Actually kalsada. Few po blocks yun, sir. away. So pag effect nyo ng arrest, hindi sila pumunta. Hindi na po nagkaroon kasi po ilang minuto lang po yung nangyari na nagkaroon na po ng commotion. Mr. Chair, few blocks away is the police station. Ibig sabihin, nandun sa police station. Kaya nga. No sir, dyan po sa mismong residence 3. Sir, anong difference ng warrant of arrest sa search warrant? Define the difference. Sir, yung search warrant is yung person ang target po. Unlike po sa search warrant is ang subject po is yung mga bagay. Mga bagay. So, di ba, para ikaw ay makapag-serve ng warrant of arrest sa isang tao na nasa loob ng bahay, kailangan mo din ng search warrant. Yes or no?
No sir, actually pwede po namin i-serve yung warrant of arrest. Ano man po ang location niya at nasaan man po siya, sir. Sandali, nasaan dito yung Napolcom? Napolcom, makinig kayo, sir. Sabi, pinadefine ko sa kanya ang difference ng search warrant sa warrant. Sabi niya, yung warrant is for a subject, a person. Yung search for a thing. Okay ako doon. Now, sabi ko, pag ikaw ay mag-serve ng warrant sa isang tao na nasa loob ng bahay, dapat ba kailangan mo ng search warrant? Sabi niya, no. Napolcom, ano po opinion nyo? Your Honor, maraming po salamat. Kung hindi naman po magse-search sa loob ng bahay at hahanapin lang yung taong kinakaukulan na nakalagay naman doon sa warrant of arrest, hindi na po. At Hindi na po kailangan ng search warrant? hindi na po kailangan pansamantala na wala naman pong hanapin sa loob. Yung warrant of arrest lang po ng taong kinakaukulan. So, ibig sabihin, anybody can enter the house of anybody kung sa tingin nila nandoon yung kanilang target. That is very dangerous, Attorney Bernardo. So, ibig sabihin, lahat ng pulis natin, basta't meron siyang hawak na warrant of arrest, pwede niya pasukin kahit na kaninong bahay, kahit na bahay mo. Kasi tulad ng sinabi nito, meron kami information na itong subject namin ay sa bahay ni Attorney Bernardo, pwede ka nang pasukin. Without the probable cause. Yung sinasabi mo, kung meron kang probable cause, kung nakita ng dalawang mata mo, o kung nakita mo dyan sa bintana na nagpapaypay, nakabukas ang bintana, then there's that probable cause. Pero kung wala ka nakita, base lamang sa chismis na sabi ng asset, nandyan yung subject, kailan mo ng search warrant naman siguro, Attorney, sir? If I may quote, Your Honor, please. Yes, sir. Narito po sa Section 11 ng Rule 113. Right of officer to break into building or enclosure. An officer, in order to make an arrest, either by virtue of a warrant or without a warrant, as provided in Section 5, may break into any building or enclosure where the person to be arrested is or is reasonably believed to be, if he is refused admittance thereto, after announcing his authority and purpose. Your Honor, gusto ko lang pong i-qualify, hindi po tama yung proseso nila sa pag-serve ng arrest warrant. Dapat hindi po sana ganun. Dapat nagpresenta muna sila, nagsama, gaya po ng sabi po ni Ginoong Chairman, dapat dala-dala nila yung uniformadong PNP officer at yun ang pagsaserve nila. Kasi kung intelligence yung purpose nila, hindi sila yung mag-a-arrest. Dapat merong arresting officer talaga na nakasuot ng uniforme at merong body-worn camera. Granting for the sake of argument, kung wala ho body-worn camera, meron silang alternative na Barangay recording. chairman, barangay tanod, pwede siguro. Kasama po dapat yun na meron ding sanang elected officer na barangay tanod. Hindi kami sumasang-ayon sa proseso nila, Your Honor. Okay, let me tell you this, Attorney Bernardo, and magkamag-anak kayo? Hindi po kami. Ngayon ko lang sila nakita, Your Honor. Medyo malungkot nga lang eh. Okay. Once upon a time, I had this program, Philippines Most Wanted, sa PTB4. What it was is nanghuli kami ng mga wanted na may warrant. Sumasama po ako sa CIDG. There were several occasions na alam ng CIDG, base sa asset na isinumbong sa amin, and then kami pinitam sa CIDG, may hawak na warrant, na nandyan sa bahay, kinikasing po namin. Hindi po pinapasok ng CIDG yung bahay. We wait, kuminsan umabot kami ng 2 days, kinikasing namin yan. Ngayon, paglabas, sa kadampot. Meron pa isang insidente. Nagpanggap yung CIDG na magdi-deliver. May delivery dito, LBC. Nag-uniforme pa. May delivery para kay ganito, kay Juan. Paglabas ni Juan, ikaw ba si Juan? Tapos may kasamang picture. Ako nga po, sabay posas. Hindi pinasok yung bahay. Yung sinasabi mo kung gano'n, then we have to revisit that law, Mr. Chair, and we have to amend that law. Napapayagan pala. Ang bakang sinasabi mo yung while in hot pursuit, siguro.
You don't need a search warrant if it's, kung yung suspect ay tumatakbo at nakita mo pumasok sa bahay, yun ang probable cause, pwede ka na mag-break in pursuit of a suspect. Pero kung yung, Mr. Chair, yung base lamang sa sabi-sabi ng asset na sa bahay ni Attorney Bernardo, yung suspect, papasukin na agad, payag ka, papasukin na agad, magbe-break in, dala lang warrant of arrest, how would you feel? Anong pinong sa batas na yan na binasa mo sa akin? Your Honor, may iwasan po sana ito kung merong coordination na maayos at maayos na pag-uusap. Kung hindi naman sila nakakatiyak na nandoon yung taong tinutukoy ng warrant of arrest, hindi na sana sila nagpatuloy. Exactly. Katunayan nga po, iba yung hinuli nila at mali po talaga. Meron pong magandang proseso sana. Yung hindi pagsuot ng body-worn camera, nagpapahiwatig na hindi po tama yung proseso. Maling-mali from the start, Your Honor. And also, Mr. Chair at Attorney Bernardo, sabi mo sa lahat ng kapulisan natin, kung gusto na pumasok ng bahay at sa palagay nila diyan nagtatago, kumuha silang search warrant sa korte. Mukhang hindi na kailangan, Senator Dolpo. Basta importante lang magkilala sila, na pulis sila, pakita lang warrant, may dala kaming warrant, we have reasonable ground to believe nandiyan sa loob yung suspect, papasok kami. Ang mali lang nito nila, pagpasok, ibang suspect dinala. Ginawan pa ng istorya na nakipagsunto, lumaban, direct assault. So, ibang nangyari. Mr. Chair, why am I talking about this? This is not the first time. Siguro ipupul ko sa mga videos ko sa Wanted sa radyo, 5 times na. Papasukin ng pulis yung bahay. Kasi meron daw silang warrant of arrest. At sa maraming pagkakataon na yun, wrong house. At syempre, nandun na rin sila. Kaysa makasuhan sila, dadamputin nila yung tao doon. Tulad nangyari dito, dahil sa direct assault. Kasi syempre, papalag ka, Mr. Chair, sino ka? Hindi ka lang pulis. Diba? Kaso talaga abutin ito nila. Pero yung spirit of the law naman na yan, ano yung rules of court? Rules of court 113? po, Your Honor. Rules of court. Rules of court po yun. Ang spirit nabasa niyan ko. is gusto talagang bigyan, i-empower yung ating law enforcement dahil kung wala yung rule na yan, inutil ang pulis natin. Hindi siya makahuli ng warrant ng isang tao na may warrant of arrest na nasa loob ng bahay. No. Hindi siya pwede mag-break in. Tama, Mr. Agree. Yan ang spirit Kasi yan. Gusto talaga sa tulungan experience ang ko, pulis Mr. Chair, makahuli. Doon sa Philippines Most Wanted, tulad sinabi ko kanina, sa PTV for many years ago, kinikasing po namin yung bahay. For 2 days and 2 nights, kasama po ako, magkikasing kami. Nakaabang kami dyan. Naka-civilian close yung sa IDG. After 2 days, lumabas yung suspect sa kadinampot. Tapos sabi ko, pangalawa, Mr. Chair, nagpanggap na delivery ng LBC. Magdi-deliver kay Juan. May deliver para kay Juan, kumatok. Nandiyan ba si Juan? Ano yan? Sabi nung kasambahay. Eto, may package. Lumabas si Juan. Inaresto. Malinis. Yung diskarte, kung paano mag-diskarte na hindi natin mabiolate ang batas. Ito talaga sa kanila, mali na nga yung ginawa, dinagdagan pa ng mali. Kasi nga, ibang tao ang kinulong. So, Attorney Bernardo, maling-mali yung proseso nila na they should not have done that. Sabi mo, dapat may police. Sabi nila, yung may kasamang uniform personnel. Yung uniform personnel, sabi niya, a few blocks away. Sabi niya, a few blocks away. Tama po ba yun? Mali po yun. Dapat kasama po. Dapat katukin muna at kausapin yung naninirahan sa loob ng bahay na kung saan tiyakin yung yung warrant of arrest na dapat tiyakin ko anong bahay kasi nakadescribe po ron kung saan bahay huhulihin at yung pangalan ng tao. Kung natitiyak nila na nasa loob, kausapin muna at kasama dapat yung pulis na naka-uniformado at merong mahigpit yung kautusan kasi ng Supreme Court na dapat merong body-worn camera Kung tama po yung proseso, yun, maaari silang paniwalaan. Pero sa una pa lang po, hindi tama Yeah, you are raising your hand. Yeah, ano gusto mo sabihin? Sir, Your Honor, considering the fact po na armed and dangerous yung hinahanap po namin, talagang hindi na po kami makakalapit dyan ng may uniform personnel at mayroon na po kaming history na natakasan po kami nun.
And for the information, sir, yung pong target of operation namin na yan ay nahuli na rin po. Diyan din po sa block po na yan, malapit po dyan. Nakakulong na po ngayon, sir. Yun nga, naintindihan kita, gusto mo talagang mahuli yung tao na subject of the warrant of arrest. But in doing so, you don't have to violate protocols. You don't have to violate the law. Sinasabi sa ating rules of engagement, sa ating police operational procedure, na dapat may kasama kayong, when you effect the arrest, dapat meron kayong kasamang yung unipermadong police na mag-aresto. Kayo kasi intelligence kayo. You should be limiting yourself sa function nyo as intelligence, to gather intelligence, information. Doon lang kayo. Pero pag aresto, dapat ang arresting officer, kuha na, yung naka-uniforme na. So at kung hindi nyo nahuli, basta wala lang kayong kaso. Di ba? Gustong-gusto nyo mahuli. Binayulit naman nyo yung batas. Binayulit yung police operational procedure. So mali yun. Intindihan ko kayo. As mga intel operative, gustong-gusto talaga nyo mahuli. Pero huwag naman to the extent, at the expense of violating the police operational procedure. Mali yun. Okay, Mr. Chair, 2 points lang. Ito ang binabasa kanina ni Napolcom Commissioner. Sabi dito, a police officer in order to make an arrest with or without warrant may break into a building or enclosure where the person to be arrested is or is reasonably believed to be in. Believed. So dito na abuso itong reasonably believed to be. Hindi clearly defined. So pwedeng sabihin all the time ng kahit na sinong police na abusado na I have reason to believe that he is there. So therefore, pwede kong pasukin yan, yung bahay na yan, kahit na wala akong search warrant para arestuhin si Poncio Pilato. Kasi itong reasonably believe all he has to say is, we have reason to believe. Pasok na dito sa Criminal Procedure Rule number 113, Section 11. Naabuso po, Mr. Chair. Naabuso yan. So kung sila yung nag-abuso, mananagot sila. Ang siste natin. ng abuso sila, mali yung procedure ng pagpasok nila, tulad sabi ni Attorney Bernardo, ang nakulong pa, yung biktima. Adding insult to injury, pati yung anak ng biktima, nadadalaw lang, pati yung kinulong. And pangatlo, ang nakakainit ng ulo, kinakasuhan itong mag-ama. Sila na nga nang agrabyado, sila pa ngayon ang may posibilidad na makukulong.